Hi. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Hindi ako nagkakamali kung bakit hindi lang tayo balik. Nakailang balik na tayo dito kina may ingay dun sa akin. Ngayon po, kanina, pinapili ko si Brother Citas. Maganda yung napili niya. Tungkol sa Galacia, ngayon, bigyan natin ng pagpalawak kung ano yung pinakamensahe dito sa Galacia 3, versikulo 15 hanggang 23. Sabi dito, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayunmay, pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagwawalang kabuluhan o makapagdarama. Siguro, kung aralin natin, pamilyar tayo ng last will ng Testament. Ngayon, yan po ay nag-i-effect pagka wala na yung nagbigay. Halimbawa, sa pamilya, yung magulang, nabubuhay pa, walang bisa ang last will of testament. Pero sa oras na siya ay wala na sa sanlibutan, saka siya mag-i-effect. Ngayon po, dito, pinaliwanag ni Apostol Pablo na bagamat ang kautusan ay para lamang sa mga tao, pero nung makipagtipan ang Diyos kay Abraham, sabi dito, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Kung yan pong last will, ang nangyayari po sa tao, ganun din po sa Diyos. Nabagamat ang Diyos ng mangako kay Abraham na sa iyong binhi, hindi siya marami, iyong binhi, isa lang, sa makatuwid bagay si Kristo, dahil po, kung titingnan natin, ang plano sana ng Diyos, gawing mabuti, perpekto ang lahat ng bagay. Pero dahil nga sa pagkakasala na nag-umpisa sa kautusan at nagkaroon ng paglabag, kaya nga tinatawag na kasalanan, napahiwalay po ang tao sa Diyos. At lumipas ang mga panahon, ikinakailangan ng baguhin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pagbunaw ng tubig. Ito po ay nangyari dahil din sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, na-reset yung tao. Isang lahi na lang yung pinanggagalingan kay Noe. May 3 anak at mga asawa nila, 8 kaluluwa. Mula po noon, dumami na naman ang tao hanggang sa sinilang si Abraham. Ngayon, ipinaaliwalas ng Diyos kay Abraham na mula sa kanyang mga inapo o binhi ay lalabas, kaya ipinangako niya na sabi dito na ito ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon
upang pawalang kabuluhan ang pangako. Kaya kung titingnan po natin, si Abraham, bagamat doon sa kanyang katandaan, pinangakuan siya ng Diyos. At ito naman kanyang asawa, na si Sarah, lipas na. Hindi na magkakaroon ng anak. Pero sumampalataya po si Abraham sa pangako ng Diyos. Bagamat wala siyang inaasahan na magiging anak galing sa kanyang asawang si Sarah, pero nanalig po si Abraham sa sinabi ng Diyos, at sa iyong inapo o sa iyong binhi na walang iba. Paglipas ng 430 years, nagkaroon po ng pangyayari. Mula kay Abraham, saka naman po isinilang yung tinatawag na binhi, walang iba ang ating dakilang Panginoon Hesus Kristo. Na ito po ang binhi na sinasabi na kumbaga yung dating pakikipagtipan ng Diyos sa tao na sa pamamagitan ng mga kautusan, may mga palatuntunan, may mga tinatawag na kahatulan na bawat pagkakasala ng tao may kaakibat na kahatulan kung ano yung gagawin upang makapag-reconcile o makapagbayad sala. Pero po, kung pagdating ng binhi, wala naman pong nabago doon. Lahat po yun ay nasunod. Maging ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo ay sakop ng kautusan. Kasama siya sa nabuhay sa ilalim ng kautusan. Pero po, nung matupad yung pangako ng Diyos kay Abraham na walang ibang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo, maraming mga bagay ang ginawa ang ating dakilang Panginoon nung siya nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Bagamat napakaraming nakapaligid sa kanya na sumasalungat, na para bagang nagiging tinik sa kanilang mga ginagawa ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Parang naging balakid. Dahil, kumbaga, yung implementation ng kautusan ni Moises, okay na okay, walang sumusuway, lahat napasusunod. Kapag may nagkasala, may mag-aalay ng mga buhay na hayop. Pero, itong binhi na ito, na ipinangako ng Diyos kay Abraham, ito po ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang baguhin niya ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung mapapansin natin sa mga kwento, di ba hindi pa dumarating ang ating dakilang Panginoon? Wala naman noong mga taon o pitsa kung ano man. Basta ang sinasabi noon, binibilang lang yung taon, tapos maglalagay busy. Nung sinilang ang ating dakilang Panginoon, nagkaroon na po ng mga panahon. At pagkatapos na siya umakyat sa langit, nagkaroon naman ng bilang ulit. AD. Kaya siya po ang sinasabing binhi na walang iba, ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Nung siya ay nabubuhay sa ilalim ng kautusan at sa pamamagitan din ng kalooban ng Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na maputol na yung pag-aalay ng mga buhay na hayop sa makatuwid, ang kanyang nag-iisang buhay na lang ang iaalay alang-alang sa pagkakasala ng bawat isa. Kung dati noon, kapag nagkasala ang isang tao, ikaw rin ang magbibigay ng kaloob para sunugin. Pero po, pagdating ng ating dakilang Panginoon, siya na po ang tinatawag dito na tagapamagitan. Basahin natin. Ito nga, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako.
Totoo po. Kasi po, kung titingnan po natin, kung abawatay natin sa mana, ang mangyayari po yan, hindi pa rin mapuputol yung pagkakasala ng tao. Tama yung sinabi ni Apostol Pablo. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero po, dahil po sa pangako ng Diyos kay Abraham, na walang ibang ating dakilang Panginoon, siya po ang tinawag na tagapamagitan. Sabi dito, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsan. Totoo po. Kaya po, nagkaroon ng mga kautusan. Yan po ay idinagdag na dapat sundin ng tao upang sa magkaroon ng mga limitasyon ang lahat ng bagay. Kasi po, malaya po ang tao na nakakagawa ng mga bagay-bagay na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Pero kung meron kautusan, meron pong pagbabatayan upang sa ganun, kapag may nalabag, ito'y ibinibilang na kasalanan. Sabi dito, idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Kaya po kung lilinawin po natin, ang kautusan po kasi, kumbaga, isang para lang yung habilin na dapat susundan ng tao. Pero wala pong mapapakinabangan doon. Kaya po, ang nangyari dito, naglagay ng isang tagapamagitan. Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Na, kung titingnan po natin, siya yung, sabi sa Juan, siya yung daan. Siya yung nag-mediator sa pagitan ng tao at sa Diyos, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Na, sa pamagitan ng tagapamagitan na yan, ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos. Ang kautusan baga ay lumalaban doon sa kalooban ng Diyos. Hindi po. Kundi, ang Diyos ang nagbigay ng kautusan. At ang tao, tagasunod. At sa pamamagitan po ng pagsunod na yon, hindi po ibig sabihin na sumunod lang, magiging maayos na ang pakikipag-kasundo natin sa Diyos o pakikipag-isa natin sa Diyos. Sapagkat limitado lang po yun. Subalit nung dumating yung tagapamagitan, na walang iba ang ating dakilang Panginoong Hesukristo, nagkaroon po ng kahayagan sa bawat isa sa atin na ang kautusan ay isang bahagi na lamang ng parang alaala na kung saan ito yung naging daan upang ang tao ay tumalima sa Diyos. At meron din mga kautusan ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sa minsang pag-alay niya ng kanyang buhay, binago niya ang kautusan. At kumbaga, dati noon, bawat isa ay mag-aalay alang-alang sa kanyang sariling kasalanan, pero si Kristo, minsan lamang naghandog ng kanyang buhay, inalay niya ito, at lahat ng mga tao nabubuhay noon at maging hindi pa nabuhay noong panahon ng ating dakilang Panginoon, kapag nilakip lang yung pananampalataya sa pamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay, ay kasama na po sa pinatawad ng Diyos. Kasama na po yung mga lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon. Ibinibilang na ang kapatawaran sa lahat ng taong nakagawa ng kasalanan. Kaya po kung titingnan po natin dito, sabi dito, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan may kapangyarihang magbigay buhay. Kung noon pa sana ibinigay na yung kautusan para magbigay buhay. Sabi dito,
tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Kaya po kung titignan po natin, naging batayan yung kautusan upang sa ganon, iyon ay maging pamantayan kung paano, kasi inobserba ng Diyos kung paano ang tao sumusunod sa kalooban niya sa pamamagitan ng mga kautusan. Kung maalala natin nung panahon ni Moises, saglit lang na wala si Moises, umakyat sa bundok upang ibigay sa kanya ng Diyos ang 10 utos. Anong nangyari sa kanyang kapatid na si Aaron? Ang ginawa, lahat ng mga ginto na daladala nila mula sa Ehipto ay idinaan sa apoy para sunugin at ginawang isang bisirong baka. Ganun po ang tao karupok, kahina sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Simpleng panahon lang, maiksi lang na panahon umakyat para ibigay yung 10 kautusan. Pero nagbago na ang tao. Kaya po, kung titignan po natin, ang kautusan ay naging anino na lang. Upang sa ganon, makilala ng Diyos, malaman niya kung ang tao ba ay kayang sumunod sa tinatawag na kautusan. Kaya pagdating po ng ating dakilang Panginoon, pinagaan yung kautusan. Kung dati, 10 utos, ginawa na lang 2. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, lakas, kaluluwa. At ibigin mo naman ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kumbaga, pinagaan. Lamang, may mga isinaayos ang ating dakilang Panginoon na kumbaga, dati noon, sinasabi, ibigin mo ang iyong mga kapwa at tapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating dakilang Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway at dalangin mo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kumbaga, ni-revise. Na dati, kung kaibigan, kung kaaway. Ngayon, yung kaaway, pati yung mga lumilibak sa atin, kinakailangan na natin idalangin. Kumbaga, pinalawak yung kahulugan ng pag-ibig. Yan po ang kautusan ni Kristo. Sabi dito, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Totoo po. Lahat ng tao nagkasala. Walang naging matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi dito, kinulong ng Diyos ang lahat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung titingnan po natin ang naging unang nagkaroon ng malakas na pananalig sa Diyos, si Abraham. Alalahanin na lang natin, wala siyang anak, pinangakuan siya ng Diyos, pero nanalig siya. Na bagamat, lipas ng kanyang asawa, sumampalataya siya na mangyayari na ang pangako ng Diyos sa kanyang inapo. Sa makatuwid bagay, imagine, 430 years ang lumipas bago dumating yung tinatawag na binhi. Sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon, sinampalatayanan po yun ni Abraham. Kaya kung titignan po natin dito, sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngayon po, ang tao, magmula nung ang ating dakilang Panginoon mag-alay ng kanyang buhay, marami po ang nagsisampalataya sa Kanya. Hindi lang nagsisampalataya dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa, kundi ang kanilang sariling paghahanda sa kanilang sariling kaluluwa sa hinaharap. Lahat ng yun ay nakasalig din sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Na kumbaga, yung tinatawag na pananampalataya, yun po ang naging batayan upang sa ganun magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos.
Kasi po, imagine, hindi natin nakita si Kristo. Kung nasaksihan man kung ano ang ginawa sa kanya ng mga Romano. Pero dahil dito sa mga kasulatan, na kinasihan ng Diyos ang halos nasa 40 o mahigit pa na nagsipagsulat ng mga aklat. Itong tinatawag natin ngayon na Biblia. Iba-ibang panahon, iba-ibang lugar, iba-ibang lahi o wika, pero iisa lang po ang may akda. Sa makatuwid, ibinuhos ng Espiritu Santo ang kapangyarihan para isulat yung mga kasulatan. Kaya kung titingnan po natin dito, na ito'y binabasa natin ngayon, tayo naman na hindi nakita yung mga pangyayari, nagsisampalataya din tayo sa ginawa ng ating dakilang Panginoon na pag-alay niya ng kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Sabi dito, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilang po tayo sa ilalim ng kautusan. Totoo po. Lahat ng tao noon, nung hindi pa ang ating dakilang Panginoon nag-aalay ng kanyang buhay, hindi pa dumarating sa kanyang ministeryo. Ang tao po nung nabubuhay, alang-alang po sa kautusan. Pero, sabi dito, nung dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Kaya kung titingnan po natin, merong limitasyon yung pagsunod sa kautusan at meron naman kung kailan naman nag-umpisa yung pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, yung pananampalataya, noon pa meron na yan, nangyayari na yan. Ang pagsunod sa kautusan nangyayari na. At hanggang ngayon, pagsunod sa kautusan sumusunod. Pero hindi na yung dating kautusan. Sa makatuwid, binago na. Sa minsang pag-alay ng ating dakilang Panginoon ng kanyang buhay, sabi nga, kung nung palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan din naman ang kautusan. Yung palitan ang pagkasaserdote, na kung saan yun lamang ang tanging nag-aalay ng mga bagay o mga hayop na susunugin, kinakailangan, o para ma-reconcile yung pagkakasala ng tao, dapat palitan din ng mag-alay din ng buhay ang ating dakilang Panginoon. Kinakailangan din palitan yung kautusan. Sa makatuwid, si Kristo na dapat ang sinusunod natin ngayon. Kumbaga, nirevise na yung kautusan. Sinortcut na lang. Pag-ibig. Yan naman talaga ang kabuuan ng kautusan. Yung pahalagahan ang bawat isa. Pahalagahan muna ang Diyos bago ang kapwa. Yan po ang pinakasusi. Sabi, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Ito na po, nahahayag na sa mga huling panahon. Kung mapapansin natin ngayon, maging mga ibang sekta o religiyon, pansinin na lang natin yung mga Muslim. Meron silang binabasang Quran, nandun ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pero, kinikilala nila ang ating dakilang Panginoon. At yung sinasampalatayanan natin at sinasampalatayanan din dun sa Quran na Jesus, iisa lang po yun. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na siya'y nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, sa edad na 33 years, sa kanya inalay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa na nananalig sa Diyos. Kaya, nagkaroon na tayo ng pag-asa. Tayong mga nasa hinaharap, mga bagong henerasyon. Hindi na natin naabutan yung pag-aalay ng mga susunugin na ginagawa ng mga saserdote noon. Kundi inilalapit na lang natin ang ating sarili sa pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po noon, kasama na rin tayo sa pinatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang tao minsan lamang magpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng minsan lamang daranasin ng tao. Iba-iba po kasi ang pamamaraan ng Diyos para hikayatin ang tao makapanbalik sa Kanya.
may idinadaan sa pakikinig ng Ibanghilyo, meron naman sa karamdaman, at meron naman sa problema. At wala nang makapitan kapag yung lahat ng inaasahan natin na wala na, saka na tayo lalapit sa Diyos. Siya na po ang pinaka-pundasyon ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magtatagumpay hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Ang mahalaga, lahat ng kanyang mga kautusan na pinagubilin sa bawat isa sa atin, yun po ay pahalagahan natin at pagsikapan natin magawa ang lahat ng mga bagay na iniutos ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro po ang nandito na lang, kung papansin natin, malalim siya. Kasi po ang nagsulat kasi nito, abogado. Si San Pablo po kasi marunong yun. Kaya nga, ang tawag sa kanya nung siya'y tinalaga ng Diyos sa Ebanghelyo, siya'y isang sisidlang hirang para sa atin. Na kung hindi sa pamamagitan ng kalooban ng Espiritu Santo, hindi mo mauunawaan ang lahat ng sinulat ni Apostol Pablo. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kung sino yung nagkasi o nagpahayag kay San Pablo, kapag hiniling din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, mauunawaan natin ang lahat ng kanyang mga sinulat na siya yung nag-akda na sinulat niya sa iba-ibang bayan sa paligid ng Jerusalem. Siguro hanggang dito na lang. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, kaya ilapit natin muna sa Diyos sa kanyang Kristo Jesus. Salamat at mapagpalag natin sa bawat isa.